Naalala niyo po mga boss, naalala niyo ho yung eto, 'di ba ang dating pangulo, inaresto nga sa airport, 'di ba? Tumagal ng napakahabang oras. Simula umaga po, simula nung sinundo ni General Torre doon sa loob ng eroplano ang dating Pangulong Duterte, umabot na ho mga boss ng kinagabihan, no? Bago po umalis yung eroplano. Ngayon, meron pong mga kumalat na mga balita na ang tawag po nila doon sa ginawa, kidnapping. Kaya ako sabi ko, paano naging kidnapping? No? Unang-una matanda na ang dating Pangulong Duterte. Old napping, hindi. Joke lang. Kidnapping yung pinapalaganap nila. Sabi ko, paano naging kidnapping? Unang-una, may mga kapulisan doon. Pangalawa, may mga media doon. No? Pangatlo, pwede nilang bisitahin ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Lahat po yan. At dinadagdagan pa nila Bongo na, nung lumipad si dating Pangulong Duterte, nakatsinelas lang po. Ito, kawawa. Meron pang paek-ek si Bongo na binibigyan ng pagkain, binibigyan ng pizza. Kasi request daw ng dating Pangulong Duterte. Mamukat-mukat po natin, mga kababayan, kumakain, mukhang masarap ang kinain ng dating Pangulo pa doon, no? Doon sa, eto na ho, nasa Villamor Air Base na ho. At nung mga oras na ho na yan, mga kababayan, nag-uumpisa ng hagilapin din po si Bato de la Rosa. Hindi na humatagpuan kung nasaan, no? Hihingan ng komento patungkol doon, wala. Nakapatay na din daw yung cellphone. Ayon po doon sa mga narinig natin balita. Meron pa nga hong nagtanong, no? Naghanap, kumakatok doon sa kanyang opisina sa Senado. Tipo pang-asar o nasan ka na ba to? Hindi nga lumutang. Isa din po sa naisip ko, mga kababayan. Dahil nga po, sabi ni Bato de la Rosa, ang nakalagay daw doon sa warrant of arrest ay ang kanyang pangalan at si dating Pangulong Duterte, no, dalawa sila, biglang sabi ni Bato kay Medjaldia na mag-stay na lang daw siya doon kasi merong dinahilan. Sabi ko, bakit ganun? Parang yung naging reaksyon niya, bigla siyang nagtago. 'Di ba? Habang yung pangalan niya ay nandoon sa arrest warrant at hinayaan niya ang dating Pangulong Duterte. Kasi kung ako ho yun, mga bossing, at talagang loyal ako at ang iniisip ko, si dating Pangulong Duterte, teka lang, dalawa kami niyan . Sige, hintayin niyo ako dyan, papunta na ako. No? Wala, ganun talaga . Paalam ako sa pamilya ko, hindi ko pwedeng pabayaan yung matanda. Lalo na, ganun lagi ang isinisigaw ko sa publiko. Isinisigaw ko sa Pilipinas na mahal ko si Pangulong Duterte. Ngayon, parang biglang nagkaiwanan ho. Di ba? Biglang nagkaiwanan dahil biglang patay yung cellphone . Siguro iniisip niya, naku, baka kulitin ako nila Hanilet . Baka kulitin ako nila ES . Bato, nandito pangalan mo. Punta mo para makasama ka ni dating Pangulong Duterte. Bigla hong walang ganon. Ngayon, eto. Hours before, no? Mga oras bago si former President Rodrigo Duterte family and lawyer publicly claimed his arrest, a kidnapping, oras lang ang pagitan, no? Oras lang ang pagitan nung isinigaw nila na kinidnap ang dating Pangulo, around 200 seemingly unconnected Facebook account and pages had already posted identical text, pare-parehas na text, pare-parehas na mga itsura, that accused law enforcer of abducting Duterte to the International Criminal Court. Ayun, kung lalakihan natin, tingnan natin. Lisa Ana, Cheche Boreche, Philippine is not ICC member. Si Lisabel, Philippine is not ICC member. Oo nga, no? Philippine is not ICC member. Hindi kaya ito troll farm o mga troll accounts, no?
Dahil sinasabi madami daw eh. Philippine is not ICC member. Queen. Toxperation Rex. Iisa nga. No? Kumbaga, para mga kababayan, isang click mo, labas na sa lahat ng page. Nako, yun. Sabi dito, naghaha siguro to si Banat Boy Mandirigma. Yan. Si Banat Boy Mandirigma, si ano yan? Si Banat Boy, suportahan niyo po yung channel na. Ito pa, isa pang kaibigan natin, si Byron, SA. Si Byron po, mga kababayan, siya po si Byron Music and Topics. Suportahan niyo po yung channel niyang dalawa na yan at kay Boss Mike Cervera. How 200 Facebook accounts help frame Duterte's ICC arrest as kidnapping. Kumbaga, sabi nga 'di ba, na kapag inuulit-ulit at pag nakita sa napakarami, magmumukhang totoo. Baka po yan, plano, no? Ngayon, dyan natin maiisip na hindi kaya talagang madami silang trolls, no? Hindi kaya madami talagang mga account na ganito sila, gumagamit sila ng mga ganito. Minsan nga, iba yung China pa no? Minsan galing pa daw sa China o meron pang isa, mga kababayan, na isang page sa X na ang mga pinopost laging laban sa gobyerno at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang banda naman, same page din, kasabay ang pagtatanggol naman kay Inday Sara Duterte. Sabi nung kaibigan natin na si Byron, ano pa bang aasahan sa mga DDS? Basta fake news expert sila dyan. Ako hindi ako hindi ko kayang kagatin yung sinasabi nilang kidnapping no? Ang nakikita ko dito, mga kababayan, hindi. Ang dapat na lang nilang gawin dito, mga bossing, pumunto na sila doon sa tamang solusyon. Hindi na yung mga ganito kidnapping, popokusan nila yan, makakalimutan nila yung dating Pangulong Duterte. So yung utak nilang lahat sabog, no? Hiwa-hiwalay po, mga bossing. Imbis na, sige, hayaan na yung kidnapping na yan, nandun na no? Mag-request na lang tayo ng speedy trial, mabilis na paglilitis. Upang sa ganon, kung acquitted, hindi sayang yung buhay ng Pangulo. No? Kung acquitted, labas agad. 6 months o 1 year, labas agad. Kaso, kapag kayong sila, hiwa-hiwalay po yung mga ginagawa nila at napopokusan pa nila yung mga pagpapakalat na kidnapping niya, etc., etc., hindi naman po din ibabalik ng ICC yan. Mga kababayan. Ang main goal nila is maiharap sa kanila si dating Pangulong Duterte, which is nandun na nga mga kababayan. Kung meron mang ganito, merong mga illegal na mga nangyari sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan, sasabihin lang siguro ng ICC dyan, pag-usapan nyo yan, dyan sa bansa ninyo. No? Ang importante, si Duterte nasa harap namin, at ito linilitis namin. At meron kaming mga dates para doon sa mga hearing niya. Wala. Yung ganito, yung inuuna nila. Unahin nyo, yung mag-request kayo na pagsamasamahin na sa isang araw yung tatlong hearing. Tapos imbis na 6 na buwan, ang itatagal nung kada hearing, i-request nyo baka pwede 1 buwan na lang. Every month para matapos agad. Kasi yung kliyente po namin matanda na din. No? Ayaw naman po namin na maabutan siya ng kanyang kamatayan nang nasa loob siya ng ICC. Ganoon! Kung ano-ano yung mga inaano nyo, ang layo-layo ng mga nung mga pinaggagawa nyo doon sa dapat na solusyon ninyo. Di ba? Tatagal at tatagal lang yan, mga bossing. Pero kung ulitin ko, kung nirerekta nyo yung kasagutan doon sa problema nyo, pihado. Kung
acquitted, baka bago mag-iisang taon kung mapagbigyan yung request ninyo, nandiyan na ang dating Pangulo.